Good evening everyone. So ngayon, ang pag-aaralan natin ngayon is note value. So meron tayong 5 notes dito, naka-prepared. So whole note, meron tayong half note, meron tayong quarter note, 8th note, and 16th note. So, para sa mga notes na ito, isa itong maging valuable lesson para sa atin mga musicians, lalo na sa mga drummers, na malaman natin ang mga bawat bilang ng nota. Okay, dito muna tayo sa whole note. Sa whole note, para sa note ng whole note, parang itong 0 na tabingi. Okay? Para sa symbol naman ng rest nito, parang siyang sombrero na nakabaliktad. So, sa kada nota, sabihin natin sa kada nota, meron tayong 4 counts dito sa per note. Okay? So, nakikita itong bilog na to sa dulo. Isipin natin to na para isa tong cake. Isang buong cake to. Okay. So, paano babasahin or paano babilangin tong whole note na ito? Sa kada 1, ng 1 to 4, is dun ang kanyang beat. Okay? Sabihin natin itong cake. Ito siya bilangin. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, pagka pinalakpak siya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. So, paano naman pag-rest? Pag-rest, rest siya ng buong bilang. So, sabihin natin, rest ng naka-whole note. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, kumbaga, pag-rest naman siya, wala siyang, kumbaga, pamaan na instrument or either sa drums. Okay? Next, half note. Sa half note, kanina sa sinabi ko sa whole note, na parang 0 na nakatabingi, meron naman tong liquid na patayo. Okay? Para sa kanyang rest na symbol, ito yung sombrero na nasa right side up na. Okay? So, paano bang bilangin tong half note ito? So, kanina sinabi ko, yung whole note, or rather yung cake natin, so isang buo siya. Ngayon, since half note to, dilagay natin ng kate na sa gitna nito. So, may dalawang part na siya. So, paano bang bilangin ng half note? So, nakita nito 1, 2, 3, 4. Hahatiin natin yan. Okay? So, naka-encircle na yung 1 tsaka 2. Tapos, may nakita lang 3 tsaka 4. So, pagka binilang yan, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ang beat niya ay sa 1 tsaka sa 3. So, parang siya sa bass na ginagawa natin na sa simple beat sa drums. So, pag ginawa natin, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Next, ito tayo sa quarter note. Okay? So, quarter note, parang lang siyang half note, pero naka-shade na yung nota. Para naman sa kanyang rest, yung symbol niya, parang siyang Z, yung unang part, tapos may parang pa-curve na siya. So, pagka ina na siya, Z na maliit, tapos meron siyang pa-curve. Okay? So, paano bilangin tong quarter note na to? So, kanina, sa cake natin, yung half note, naging dalawang part. Ngayon, pag hinati pa siya sa gitna, so, nagkaroon pa ng 4 na parts yung cake natin. Okay? So, pag binilang niya siya, ito na yung kada bilang natin ng 1 to 4 is may beat na siya. So, pag binilang siya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? So, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pag ginawa niya siya sa pagpalakpak, 1, 2, 3, 4. Okay? So, quarter note, mostly ginagamit pa
sabihin natin, kapag sa drums, kapag naka 4 on the floor, yun na yung pagtuloy-tuloy lang yung pagtapak niya sa kick. Or, pwede din magamit ang quarter note for a slow build-up. Kunyari, nasa start pa lang ng mismong build-up, pwede natin magamit ang quarter note. So, 1, 2, 3, 4. Okay. Next, dito tayo sa 8th note. Sa 8th note, ang symbol niya, so parang quarter note, pero meron na siyang flag na maliit na isa. Isa pa lang ang flag, yun na ay tawag ay 8th note. Para sa kanyang rest symbol, parang siyang 7 na parang pa-curve yung kanyang line. Tapos meron siyang parang bilog sa pinaka-tuktok na line. Okay? So, kanina sa cake natin, kanina meron tayong 4 na parts. Ngayon, nag-cut pa tayo, diagonal na pa X. Ngayon, yung part ng cake natin is meron na siyang 8 parts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Ngayon, paano bilangin tong 8 note na to? So, as nakikita nyo dito sa board is kada number, meron siyang plus sign. Pero ang tawag dito hindi plus sign as sa ating mga musicians, okay? Ang tawag natin dito sa na to is ito yung bilang na N. Okay? So, pag binilang mo siya, 1 and 2 and 3 and 4 and. So, napansin nyo, medyo mas malakas yung number ko. Kasi dito natin lalagay yung parang emphasis or an accent para malaman natin na 8 notes sa bilang. Pero, meron pang slight variation yan pag ginawa sa drums. Pero, for now, nalagay lang natin ng emphasis para mas lalo nating matutunan kung paano bilangin tong 8 note na to. So, pag ginawa natin sa cake, 1 and 2 and 3 and 4 and. So, kita nyo, nakompleto siya sa cake. Ngayon, mostly, pagka ng 8 note, yung iba nakakalimutan yung 4N, yung pinakadulo na N. Huwag natin kakalimutan yung N kasi para mabuo natin tong 8 note na bilang na to. Kasi kung sinabi ng 1 and 2 and 3 and 4, 1 and may kukulang siya. So huwag natin kakalimutan yung N. Lalo na sa ating mga drummers na kapag ginamit natin ng 8 notes sa hi-hat, huwag natin kalimutan ang N. Okay. Next, ito tayo sa 16 note. 16 note, parang lang din siyang 8 note, pero dalawa na yung parang flag niya. Dalawa na yung horizontal lang dito sa may liquid niya. Para naman sa kanyang rest, ito na yung 7, same as 8 note, pero meron pang extra line sa gitna. Okay? So kanina, yung cake natin, 8 parts siya. Ngayon, nagkaroon pa na napakadami pang slices siya. Kumbaga na doble yung kanyang slices sa kanyang cake. Ngayon naging 16 slices, naging 16 na yung kada part niya sa cake. Okay? So paano siya bilangin? Okay. Ang bilang dito is 1 E N A. 1 E N A. So may E tsaka A bago mag E N A bago masumunod na number. So 1 E N A, 2 E N A, 3 E N A, 4 E N A, 1 E N A, 2 E N A, 3 E N A, 4 E N A. Pag pinalapak siya, 1 E N A, 2 E N A, 3 E N A, 4 E N A. Okay? So, yun yung sa bawat note natin. Pero paano natin masabi na gumagana itong mga notes na to? Okay? So, sabihin natin sa kanta, nakalagay, sabi doon is 4, 4. Sa isang bara, mayroong 4 notes, may 4 beats. So, paano ba gumagana itong mga notes na to? Gano'n lang ba? Maglalagay ka lang ng isang note, tapos masabi natin note yan? Hindi.
Okay? Para ma-understand natin yan, kailangan natin ma-understand dito sa bawat bilang dito sa note na to is meron siyang value. Okay? So sa quarter note, sabi natin, kada bilang is isang note na yan. Right? Para dito sa 8th note, yung 1N, okay? Yung 1N, isang bilang na yan. 1N. 1N. Isang 8th note na yan. Yung 2N, 1N, 2N, that's 2 notes na. That's 2 8 notes. Although, parang siyang 4 kasi may kasamang N, naturally, pagka inano natin dito sa cake na to, itong part na to, isa lang yan. Kasi yung 1 tsaka N, isa lang sila. Same din dito sa 16th note. Yung 1 E N A count as 1. Value niyan as 1. Okay? So pag sabihin natin ginawa natin dito sa isang bar na dapat meron na siyang equivalent na 4 notes. Equivalent para sa 4 bars na ito. So sabihin natin merong dalawang quarter note, isang 8 note, tapos isang 16 note. Masabi ba natin ito isang 4-4? Yes. Kasi ang bilang ng isang quarter na to is 1. Nung sumunod na quarter na to, 2. Next. Itong dalawang 8 note, di ba 4 na yan? Hindi. Dahil itong dalawang 8 note na to, it represents 1N. So, itong note na to, na may parang guhit, hindi to dalawang bilang, kundi isa. Isang bilang lang yan as value. Okay? Eh paano naman to? 4 to. Sobra na yan? Hindi sobra yan. Ito yung sinabi ko kanina na 1ENA. Sa 1ENA na yan, 1 value lang yan. Isang bilang lang yan. So pag binilang mo to, 1, 2, 3N, 4ENA. 1N, 2, 1N, 1, 2, 3N, 1, 2, 3N, 4ENA. Sa isang baka na to, masabi natin na 4 yung notes dito na nag-equivalent sa 4. So, para mas simple yan, apat na quarter note. Dahil apat ang quarter note, 1, 2, 3, 4, pak, 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 it means 4. Gawin natin yung isa. Gagawin natin 8 note. Is it still 4? It's still 4. Bakit? Pag binilang siya, tap, 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 1, 2, 3, 4, N. 1, 2, 3, 4, N. So, pasok pa din siya sa 4. E paano pag sinabi natin itong number 1? Ginawang 16 note. Makakount pa din ba ito as 4? Yes. 1 ENA, 2, 3, 4N. 1 ENA, 2, 3, 4N. 1 ENA, 2, 3, 4N. So, count pa din siya as 4 notes sa isang bar na 4, 4. Okay. So, paano naman tong mga test na ito? Same lang din siya as notes, pero hindi bibilang or rather wala kang tatamaan na sa pyesa or sa instrument or sa drums. So, pag ginawa natin sa whole note, 1, 2, 3, 4. Pag ginawa sa half note, 1, 2, 3, 4. Pag ginawa sa quarter, 1, 2, 3, 4. Sa 8th note, 1 and 2 and 3 and 4 and 16
1E and A, 2E and A, 3E and A, 4E and A. As you can see, nung ginaganto ko, it indicates na wala dapat tutunog na instruments during rest. And it helps us with those rests na ma-indicate kung ilan bilang lang ba tayo dapat nakahinto. Kunyari, meron tayong build up. Tug, 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 tug. Pero sa 4E and A, nag-rest. Kasi sa 3E and A, nag-stop na yung music bago papasok kunyari ng chorus. Kunyari, sa bridge, 1E and A, 2E and A, 3. Tapos saka pa nakapasok ng 1. Pwede natin gawin so, sabihin natin yung 1E and A, 2E and A, 3. Tapos ito, rest yan. So, da 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 tan. At saka pa lang mapasok ng sabihin natin chorus or yung bilang na 1. So far, ayun ang mga note values natin na kailangan nating matutunan at kailangan din nating maintindihan ang kada value of each note. Para sa paglago natin sa music, pag nakita tayo ng nota, hindi na tayo natatakot. So sabihin natin, nakita natin napakadaming 16th note sa isang bar. Pero alam mo pala na bilang na pala, sorry, and a 2, and a 3, and a 4, and a. Hindi ka na natatakot sa napakadaming nota na nakalagay sa isang music sheet. So, that concludes my lesson for today. I hope na may natutunan kayo. And if ever na may tanong kayo, if ever na nag-meet tayo, dun nyo refer yung mga tanong nyo. So, yun lang. Good luck, students, and God bless sa inyo. Thank you.